Grabe si Marcoleta, iba, no? Iba ho, mga kababayan. O, si Chay Chair, nandyan din. Umpisahan na ho natin ito, mga bossing. At umpisahan natin doon sa mismong topic, mga kababayan. Alam nyo ho, nung umpisa pa lang na sinabi ni Rodante Marcoleta, ito kung maalala nyo ho, no? Nung umpisa pa lang na sinabi ni Rodante Marcoleta na there is no such as West Philippine Sea, medyo ramdam ko na agad, mga kababayan. Unang-una, sa dahilan kung bakit hindi ko binoto yan, dahil alam ko na senador ng mga Duterte yan, mga bossing. Ano? Pangalawa, syempre dito sa mga pahayag na ito. Pangatlo, doon sa mga pangako, doon sa mga doon sa mga pangako sa mga botante na 2,000 piso pababa, libre na. Hanggang ngayon hindi pa din napag-uusapan. Ngayon, mga kababayan, dito pa lang po sa mga pahayag ni Rodante Marcoleta, umpisa pa lang ho na there is no such as West Philippine Sea. At kung maalala nyo, binatikos, nagalit na po yung ating mga kapwa Pilipino kay Rodante Marcoleta nung mga panahon na yon, mga bossing, kumambyo lang. Kumambyo lang siya. Nahalata na maka-China na siya talaga nun Pagkambyo niya, ang sinabi niya pangalan lang naman ang ibig kong sabihin na there is no such as West Philippine Sea. Hindi po pinaligtas, hindi po pinalagpas ng mga kababayan natin yun. At ako din po, alam ko na pagbuelta lang po yun. Bakit? Kasi panahon ng eleksyon yun. Kakabahan o kinabahan siya. No, dahil nga, syempre, ang gusto ng mga Pilipino talagang mapangatawanan, maipaglaban yung pag-aari ng ating bayan. So, dagdag pa dito, sinabi niya, wala po yun. That is a creation by us. Kahit basahin yung ating mapa. At ngayon nga po, ang pinapalabas ng mga DDS ay gawa-gawa lang daw po ni dating Pangulong Pinoy ang West Philippine Sea. Actually, yan po yung mga sinasabi ng mga DDS, mga bossing. At nakita ko naman din, si Sas Rogando Sasot naman, ayan, buhay pa pala to. No? Rodante Marcoleta is 100% correct. Alam niyo naman yung mga vlogger na yan. 'Di ba? Ako para ho sa akin, mga kababayan, mga boss chief sir, ito yung mga tao na baka sabihin na natin, baka ito yung mga tao na binabanggit mismo nung anak ni Juan Ponce Enrile na binabayaran ng China para sirain, guluhin at kalabanin ang ating gobyerno. Which is nakikita naman po natin, mga bossing, yung mga galawan at yung mga sinasabi nila doon sa kanilang mga social media, doon sa kanilang mga vlog. So ngayon, mga boss chief sir, pinapahina nila Alam nyo, pinapahina po nila yung ibinigay na karapatan sa atin ng UNCLOS, mga kababayan. Nakakalungkot isipin na mismong mga senador pa natin, yung mga nagpapahina noon. Alam nyo ho, mga bossing, kung nung panahon pa lang talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinag-alab na yun. Kasi nung panahon na yun, doon lumabas yung UNCLOS 2016 Saktong-sakto sa pagkakaupo niya. Kung pinag-alab at kung talagang porsigido sila na ipinaglaban o ipaglaban ng West Philippine Sea, mga boss chief sir, ay nako po, mga kababayan, baka po buong mundo nakakakampi sa atin. Diba? Yan lang naman ang inihintay niya mga yan Yung mga patunay, yung mga legalidad, yung mga dokumento. Mismo, UNCLOS, ano sinabi? Pilipinas ang may karapatan dyan sa mga isla na yan. Di ba? Dito pa lang po, nung mga pahayag pa lang ni Marcoleta, alam ko na talagang papunta sila doon sa mismong sila na yung mag-give up daw. Pero yung sinasabi ni Rodante Marcoleta na i-give up natin yung isla, itinatanggi niya ngayon, mga bossing. Itinatanggi ho, mga kababayan. Diba? Ito nga ho yun, mga boss chief sir. Yung sinabi ni Rodante Marcoleta mismo doon sa Senado,
versus doon sa text message na itinatanggi niya na sinabi niya na i-give up o kulang daw yung konteksto ipinalabas. Pakinggan natin mga bossing kung totoo ba na talagang kulang yung konteksto na inilabas at para lang sirain si Rodante Marcoleta. Talaga ipagpapatayan natin dito for something that is Atras ko ha. Ito po, kung mababasa nyo, lakihan natin. Hindi ako importante dito. Ang importante yung text message. Ayan o. Pakinggan natin si Rodante Marcoleta, mga bossing ha. ano ba talaga ipagpapatayan natin dito for something that is not even within our EEC? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIT. Ano ang ipagpapatayan natin dito na something na wala naman sa ating economic zone? Ang gawin natin, i-give up natin yung KIG, Kalayaan Island Group. Diba? Yun po yung mismong sinabi ni Rodante Marcoleta. Ano go-govern? Para madali, i-give up natin yung KIT. Para madali, i-give up natin yung KIT. At dyan po sa pag-uusap na yan, mga boss chief amo sir, mismong binlangko siya, sinupalpal siya ni Senator Ping Lacson ho, mga kababayan. Ngayon, ano yung sinasabi ni Rodante Marcoleta dito sa text message na hindi ko sinabi na ipamigay natin yung KIG. Pero doon po sa narinig natin, mismo ang sinabi, i-give up natin yung KIG. KIG, Kalayaan Island Group. Di ba? Yung pag-give up, pamimigay na yun eh. Pagbigay yun eh. Ano pa yung itatanggi niya dito? These people, eto pa ha, sabi niya dito, Ito po yung mga patunay na si Marcoleta talagang kapag kayo, ewan ko, kapag kayo may mga nasasabi, biglang kumakambyo ho talaga eh. Sabi niya dito, hindi ko sinabi na ipamigay natin ang KIG o Kalayaan Island Group. These people are deliberately abbreviating the context of what I actually discussed at the last CA hearing before the 35 members of the AFP who are to be confirmed on that day. Sagot nung nagtanong sa kanya, copy po, Sen. Tingnan nyo mga kababayan. Uulitin ko yung video ha. Kung talagang hindi niya sinabi yun. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito for something that is not even within our EEC? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIT. Ano